Good day kayo sa video natin yun. Igagawin ko na yung initial review para dito sa sapatos sa pinadala sa akin ni Xiaodan. Ito yung Xiaodan Fast 4.0. Nagamit ko na to around 50 kilometers, different paces, saka different distance para matesting natin mabuti yung sapatos to kung para saan ba talaga maaaring magamit itong sapatos na Xiaodan Fast 4.0. So, sa mga hindi nakakilala sa akin, lumalaro ako ng from shorter distance hanggang ultra marathon. Yun, kaya ngayon nagamit natin itong sapatos ito. Ngayon, nasa training block ako ng ultra marathon distance at siguro tatanong nyo kung nagamit ko ba itong sapatos ito dahil itong sapatos ito, daily trainer to. So, nagkaroon ba ng silbi itong sapatos ito ngayon sa training block? Mamaya sagutin natin kung saan natin ginamit itong sapatos na to. So, simulan natin yung initial review, specs muna tayo. Mamaya natin bibigay yung experience ko sa paggamit ng sapatos na to. Punta tayo sa upper material, single layer jacquard mesh upper. Kitang-kita naman natin na breathable itong upper material na nakalagay dito sa Xiaodan Fast 4.0. Pagdating sa lace, napaka-basic ng lace na nakalagay, walang kakaiba, walang special sa lace. Dito naman sa heel part, heel support, heel counter, okay siya, medyo matigas. Well supported yung heel natin. Meron tong pull tab, reflectorized to, pull tab din dito sa tang. At yung tang, semi-padded, semi-gusseted. Semi-gusseted, meron siyang parang garter sa loob. Nakakatulong para mag-in place lagi yung tang. So, hindi siya malikot. Tsaka nakakatulong para i-hug yung pit natin. So, semi-padded din siya dahil daily trainer siya. All in all, wala akong masabing pangit dito sa upper material, breathable, well supported yung upper material. Okay na okay yung upper material ng sapatos na to. Pagdating naman dito sa midsole, 22.5, 28.5, 6mm drop. Ibig sabihin, low stock height tong daily trainer na to. Itong sapatos na to para sa short speed session na training hanggang 21K below na training natin. Masasabi natin, sa stock height pa lang, itong sapatos na to, hindi tutugma sa mas mabibigat na runner. Ako around 56 kilos, sa tingin ko around mga 65 kilos. Kung ganun yung timbang mo, okay na okay ka pang gumamit ng stock height or ng midsole na itong sapatos. So, kayang-kaya pang isupport yung weight kung ikaw ay lighter runner at mas ramdam mo yung responsiveness tsaka yung cushioning kung lighter runner ka. Itong midsole, Q Kung Fu Turbo. Sa visual, kung gusto nyo makita yan, parang PIBA base siya. Yung itsura niya, kahawig lang din naman siya nung mga nasa X-Step saka sa mga 361 degrees plane. Yung itsura nung midsole. Dito din sa midsole, meron siyang TPU plate or nylon plate or plastic plate kung tawagin. So dito, masasalat nyo na plastic plate dito sa side. So nakakatulong to para sa stability, para hindi mag-twist yung sapatos kung accidentally matapilok tayo. So, nakakatulong siya sa support talaga para hindi siya madaling mag-twist. While kung propulsion, yun, may extra propulsion siya kung ikukumpara natin siya sa mga walang TPU plate. Yun. Pagdating naman dito sa rubber outsole niya, QASU CPU based rubber outsole, itong material na to. Subok talaga natin to sa mabuhangin, sa basa, makapit talaga siya. At masasabi ko talaga, 50 kilometers, yun, wala po halos bawas. Sulit na sulit yung gantong klaseng rubber outsole para sa isang daily trainer. So, yun. Specs, US size 8 to around 230 grams. Kasarapan yung 230 grams para sa isang daily trainer. Sa fit naman ng sapatos, para sa akin, ako po talagang narrow fit yung pa ako. Yung sapatos, yung fit nito is more on narrow fit or to regular size na paa. Kaya kung medyo wide ka na paa, para sa akin, mag-adjust ka ng 0.5. Yun yung sa pakiramdam ko. So, punta na tayo dun sa experience sa sapatos. Unang-unang gamit ko rito, 10 kilometers. Tinesting agad natin, 43 minutes. Ang unang napansin ko dun sa pakiramdam sa paglanding, dahil nasanay po tayo sa paggamit ng TG, tsaka yung mga DS2 na mas more wider dito sa width, sa landing, kaya medyo nanibago ko. Kaya masasabi ko na yung sapatos, more on narrow fit ang design ng sapatos na to. So, yun, 43 minutes. At masasabi ko na kayang-kaya niya mag-hold nung pacing kung mga 410 hanggang 430s. Pero kung bibilis ka pa, mga 4 kilometer pace, pababa at dire-diretso yung pacing, nagkakaroon na po talaga ng hotspot. So, para sa akin, mas advisable to. Kung dire-diretso mong gagamitin,
410, 430s, kayang-kayang i-handle yung sapatos na to. Responsive din naman yung sapatos. Pero syempre, hindi natin siya pwede ikumpara sa carbon-plated na sapatos. So, nagamit ko na rin to sa mga recovery run, dalawang recovery run na 10K, dahil galing ako sa ultramarathon nung minsan 80 kilometers. Ginamit ko. At dahil minsan sa recovery, hindi naman lagi natin kailangan na cushion yung pang-recovery shoe natin. Minsan, masarap din naman na gumamit ng medyo gaya nito, na low stock height. Naramdaman natin ng konti yung ground feel na tinatawag. So, okay din naman yung ganun. Nagamit ko na rin po to in short intervals. 300 meters by 10. 10 reps lang naman po yun. Kaya yung pacing naman noon, 340s. Masasabi ko na itong sapatos na to, kung short intervals, 200 meters, 300 meters, 400 meters, kayang-kaya mag-hold ng sapatos na to ng walang hotspot na around 340s, ganun yung pace. Pero pag bumilis pa ron at humaba pa ron yung distance, sa tingin ko doon talaga magkakaroon na ng pakiramdam na umiinit yung sapatos. Pero yun nga, experience ko, okay na okay siya sa ganung pace. Kayang-kaya niyang handle yun. Ang huling gamit ko rito, long run, 17 kilometers, 453 pace. Sa buong pacing na yun, yun yung minmaintain ko. Wala din po ako naging problema, masarap siyang i-handle sa ganung klaseng pace. Pasasabi ko, yung pakiramdam ng sapatos, hindi siya ganun syempre ka-cushion dahil low stock height siya, pero handon yung responsiveness ng midsole ng sapatos. Yun nga, kaya sinasabi ko sa inyo, kung medyo heavier runner ka, siguro hindi ito talaga yung para sa iyo na sapatos. So, yun yung nag-experience ko sa paggamit ng sapatos na to sa training. Masasabi ko naman na quicker to the ground yung feel ng sapatos na to. Kung ikaw yung tipo ng runner na ayaw mo na parang laging bumabaon yung pakiramdam mo, so itong sapatos yung tutugma para sa'yo. May bilis din naman, may response din naman yung sapatos at may extra propulsion naman po talaga yung TPU plate. So mabalik tayo sa TPU plate, siguro sasabihin mo, bakit ko kailanganin yan? Meron naman akong mga carbon plated na sapatos. So ako po, ngayon nasa training block ako ng ultramarathon at masasabi ko, ng mga nagdaang linggo, talaga pong medyo mabigat yung distance ko, marami yung mileage. So, umiiwas din po talaga ako sa paggamit ng carbon-plated na sapatos. Bakit? Kasi po, madalas, pag nabubugbog na yung paan natin, yung talampakan natin, pwede din naman po talaga yung mag-cause ng plantar fasciitis. So, sabi ko nga, masakit yun. At matagal din yung mawala yung pakaramdam ng may plantar fasciitis. Talagang masisira din talaga yung training block pag nagkaroon tayo noon. At sabi ko po sa inyo, TPU plate or plastic plate, siyempre sabihin natin, meron akong carbon. So, mas responsive yun, mas okay yun. So, sa training, hindi naman po natin kailangan lagi mabit yung mga PR natin. So, ito, para sa akin, mainam to dahil sa training, pag ito yung ginagamit natin, siyempre mag-exert tayo ng effort. Mas mabigat yung heart rate, given po yun. Pero, wag natin kakalimutan, training po yun. So, okay lang namang mahirapan, lalong-lalo na on training. So, pag nagsuot ka ng carbon, mas mababa heart rate mo, mas maganda ang propulsion ng carbon plate. So, ramdam mo na mas may extra boost yung carbon plate kesa dito sa ginamit mong sapatos. So, which is mas okay. Siyempre, mas magaan yung pakiramdam mo. 230 grams to. Yung mga carbon plate, mga 180 grams lang yan. Kaya okay na okay lang gumamit ng medyo mas mahirap gamitin na daily trainer. At ireserba natin yung mas special na sapatos para mas ramdam mo yung response at extra boost sa mga ganun sapatos. So ito naman sapatos na to, around 2,500 pag may Shopee voucher. At kilala natin si Chowda, napakabilis nitong mag-discount ng sapatos. Ilang buwan lang, mura na yung mga sapatos nila. At talagang kung gusto natin abang sa sale, yun, add to cart lang natin itong sapatos na to. So masasabi ko all around, okay na okay yung sapatos. Kailangan lang natin i-consider yung gagamit. Kung yun nga, sabi ko, kung heavier runner ka, syempre hindi ito yung sapatos na para sa'yo. So muli po, marami po salamat sa lahat po nag-intay nung pag-review dito sa sapatos, sa lahat po nagtitiwala. Maraming po salamat sa inyong lahat. God bless po sa lahat. Thank you.